Last year, ang pinakang una kong pinagawa sa mga magjo-join na 364-day challenge ay linisin ang emails nila. I remember somebody commenting me, 25,000 daw talaga siyang nilinis dahil. Hindi ko muna pinakita tong trick na to kasi gusto kong masanay kayo na inaayos at nililinis manually yung emails ninyo. However, you can actually manage your emails in your inbox in such a way na automatic na pupunta siya doon sa specific label na yon. Naalala ko lang ito because kanina may nag-comment sa live ko, sabi niya, hindi daw para sa kanya yung VA work, ano daw bang ibang pwede niyang gawin na role. And I was like, girl, kung hindi mo kayang gawin yung VA as in administrative work, baka hirapin ka sa ibang roles. Kasi lahat halos ng roles na i-offer mo as a freelancer, kailangan marunong kang gumamit ng administrative, as in inbox management daw siya nahirapan. So sabi ko, teka wait, babalikan ko yung pinakang unang-unang task talaga ng 364-day challenge, which is yung paglilinis ng inbox. Pero this time, meron na tayong shortcut. Naalala ko to, si Daniel nga sabi niya, doon sa task number 1 ay labeled by old emails, pero sobrang dami na pala, kaya I decided to make a new one. Now, kung gusto mong pagpraktisan yung old email mo, here's how it goes. So, kunwari, ito na lang yung email na pagpapraktisan natin, ha? I get emails from Zillow. Zillow is a website na ginagamit ng karamihan ng real estate agents para mag-market ng mga bahay na ibinibenta nila. And one of my clients, pina-forward niya yung mga emails from Zillow to my email para hindi na siya mahirapan na i-manage pa yung inbox niya. Ako nang bahalang mag-address ng lahat na pumapasok doon. Since pinakang importante is yung emails na pumapasok galing Zillow, naka-auto-forward na siya sa akin. Ako naman, ayoko nang nakaklog yung email ko. So, ang ginagawa ko is yung mga ganitong emails, pinifilter ko sila. And this is how I do it. Pipindutin ko lang to para ma-check kahit alin doon sa email ng Zillow. I-click ko tong 3 dot pagkatapos itong filter messages like these. It will open this pop-up. Click ko lang yung create filter. Para hindi na siya mag-appear sa inbox ko, i-click ko lang yung skip inbox, archive it. I-click ko yung apply the label, pagkatapos choose label. But instead of isama siya sa ibang labels, all I have to do is click on new label. Instead of isama siya sa ibang label, ilalagay ko na siya ng as bagong label, tapos lalagay ko listings. Now, in any case na meron na kayong label, tapos nakaayos na ng kagaya nito yung inyong mga folder, all you have to do is just add it there. And then, kung gusto nyo mag-create ng subfolder, pwede nyo namang i-click yung next label under. In the meantime, pasimplihin muna natin. Click lang natin yung create, pack. Check and make sure that all information is correct, and then click on create filter. Another way to do this is i-check nyo ulit yan, tapos i-click nyo ulit itong 3 button, tapos filter messages like this. And instead of using has the words, ilagay nyo dito yung email na gusto nyong i-filter, kung saan nanggagaling yung mga emails na gusto nyong isama doon sa folder na yun. So ako bilang halimbawa, gagamitin ko yung daily updates ng Zillow. Click on create filter. Ganun ulit, skip the inbox, apply the label, and then listing. Click on create filter. Since marami-rami na nasa inbox ko ng ganung email, i-click ko na rin tong also apply filter to 9 matching conversation. And voila, pag-click ko ng listings, makikita ko na lahat ng emails, nandito na siya sa isang folder. Super easy to manage na kapag gano'n kasi kapag mag-shift na ako or mag-work na ako para doon sa particular client na yon or kailangan ko nang i-check lahat ng listings na pumasok for the day, isang puntahan na lang ako sa folder, wala na akong i-delete pa sa inbox, gano'n. Hope this helps. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!